Ito po ay may bago tayong bisita. Pero siya ay hindi na siya bago sa musika. Idol Alain. Sir, kamusta? Hi, kamusta sa lahat ng mga viewers mo? Magandang gabi sa'yo. Ito maulan na umaga ngayong Sabado. Yun. And of course, sa YouTube channel mo, sa Governors TV. Hi sa inyo lahat. Yun. Sir, baka gusto mo nang pakilala ang sarili mo kasi kilala kita. Pero yung mga nanonood sa atin, syempre, di ba? Gusto ka rin makilala. Ako nga pala si Alain. Ang full name ko is Alain Sagragao. Ako po ang lead vocalist ng banda ko. Ang pangalan ko is Calebral. Yun po. Yun po ako. Ayun. Parang Allen or Sir Idol Allen, dahil sa musika, no? Binago ba ng musika ang pagkatao mo, buhay mo? Medyo mo ba may kwento yan sa amin? Well, sa musika siguro, binago, wala naman din. Wala namang nabago. It's still na kung ano pa rin ako, ganun pa rin. Wala naman. Ang nabago lang siguro is marami akong friends ngayon na nakilala. Yung mga dati kong mga hinahangaan ko, yung mga pinapanood ko lang yung hindi pa ako nagbabanda, ngayon karamihan friends ko, nakakasama ko, nakakausap ko, na siguro nagkaroon lang ng ganong slight opportunity na makasama ko yung kilalang banda na, alam mo yun? Yun lang siguro na iba. Yung parang yan masarap sa pakiramdam, di ba? Kaya mo, di ba? Ikaw. Ganyan, nakakausap kita, di tuwan-tuwa ako. Parang gano'n kasi iba din pag lalo ng Calibral, pag may pinapalabas kayo sa YouTube, no, bago yung EP, yan talaga naman. Nakikita ko 50,000 views na agad. Wow, ibang klase. Pero sir, napansin ko ibang klase yung boses mo Paano ba, ano ba yung boses mo? Minana mo ba yan sa ninuno mo? Sarili up. Ano ba yan? Actually, siguro sa practice na develop, lalo na nung nakasama ko yung mga hayop na yan. Sino yun? Mga kabanda ko, lalo na si Brian. Hindi kasi yan satisfied sa kung paano ko lang siguro ginawa. Medyo sasabihin, iba yung ganun. So, na-challenge ako dun sa sinasabi niya. Sa katotohanan nga, hindi naman perfect yun talaga. Hindi talagang perfect. Tsaka, madalas ako sintonado kala mo wino-workout lang nila, tinuturuan nila ako. Yun yung gusto ko sa grupo ko, sa banda ko. And we treat each other like talagang brothers talaga na hindi lang kami magkaband. Talagang magkakapatid, kumbaga. And we love each other. So, sa boses naman, I think, ano na to hindi naman sa nagmamalaki or anything. Nasa dugo na talaga. Mm-hmm. Kasi parents ko both marunong kumanta. And 7 kaming magkakapatid. So, lahat kami kumakanta. Lahat kami kumakanta. Para kaming Bontrap family nga Oo nga, no? Kapanood ko yun Parang ganun. Ang pinaka nag-concentrate na kinarir talaga yung pagkanta. Yung kuya ko, by the way, sumalangit nawa. He's known na before music industry. Kilala na siya, pero sa ilalim. Hindi naman underground. Pangalan niya is Russell. All known as Russell. But his full name is Roselo Sagragao. Marami na siyang nakasama. Ang last
na nakasama niya before he passed away is Grace Nono Atambag. Wow. And he was backup vocals ni Wency during the 90s ng banda niyang After Image. And Martin Rivera, of course. And he was under ni ba itong composer? So para siya pala yung ano, para siya yung wow. Mabigat yun during those times, ano pa ako nun teenager. Yun yung tingin kong nag-influence sa akin. Mahilig na ako sa banda. And then, kakasama ko siya. Pag may concert ng After Image, andun ako sa backstage, kasama ko yung mga sikat na banda before. Na, yun, siguro parang, wow, sarap yata ng buhay ng Sikero. Ninyo, harap sila sa isang table. After Image, yung parang nga ka na kaharap ko sila sa coffee table, kakape, full lang. And then, yun, ang history ng boses ko. Pero, out of our family, ako lang talaga yung iiba. And, yun nga, madalas ka ako sintonado. So, nakaputya nga ako na, hindi ka, sagrado. Ikaw lang ang sintonado sa lahat ng magkakapatid. So, syempre, ang mga kinakanta is R&B, ballads, and mga yung Pinoy na mga ballad songs. Hindi ko siya, dalas akong sintonado. So, yun pala. Iba pala yung boses ko. Pang rock pala. Pang rock, oo. Talagang rock and roll. Kasi iba yung boses ng mga pop tsaka sa boses ng mga rockstar eh. Oo. Sa rockstar, medyo mabigat ng konti, medyo pause ng konti, ay mataas na, basta, iba. So yung pagbuo mo ng banda, ikaw ba ito nagbuo o paano mo nabuo ang Kalibral? Well, hindi lang naman ako. Kami ni Brian actually. Brian is yung drummer nga pala namin para sa mga hindi nagka-meet up kami sa isang gig. Bali, kinuha namin yung band niya before para lang mag-session sa kakabanda ko. Meron siyang isang parang event na ginanap. Alumni ng school nila. Nangyari is siya yung president ng alumni. Kabanda ko siya before. Gusto niyang mag-perform din kami as yung kabanda niya. Sabi ko, okay naman sa akin. Ang problema, wala na tayong members. So sabi niya, may kilala ako na pwedeng mag-session. Doon ko nakilala si Carl, si Lennon, at si Brian. Pero si Brian ang naging chokaran ko nung first day pa lang ng meeting. So parang alam mo yun, may agad eh. May click agad, may chemistry, parang gano'n. Oo, kasi nung pinapractice namin yung kakantahin namin, normally kasi, nakipag-communicate agad ako sa drum. Nag-eye contact ka ni Brian. So may na. So, yun. Doon nag-umpisa. Oo. And then, bumalik yung, actually, huminto ako ng pagbabanda nung the day na kinasal ako with my first wife. So, malangit na din. And 10 years ako na-stop. Oh, mahaba din, ano? Tapos, nung nakasama ko sila nung nag-gig kami, parang bumalik yung urge ko, yung gutom na gusto ko magkaroon ulit ng banda, gusto ko ulit mag-perform. So, I spoke with Brian kung pwedeng mag-side band or something. Then, yun. So, nakitaan ko rin siya ng interest na gusto niya rin ako makasama. Kaya alam, may band siya noon. 3 yata banda niya time na yun, if I remember. Dami. Busy, ano? Oo, 3 yata. Tapos, so masisingit pa yung kung sakali, 4 kami. 4. So, hindi pa niya mabuti. Sige,
pag kakayanin, kukontakin kita. Sabi niya, gano'n. Tawagan kita. Sa standby ka lang. So, Pero during the time, pare, wala pang naisip kung sinong vokalista. Wala pang naisip. Bali, ako na talaga. Ikaw na talaga? Oo. Okay. Ang kulang na lang is yung mga guitars. So, kung sinong kukunin. Tsaka, yun nga, undecided pa siya kung bubuo ba siya ulit ng another band. Kasi pang-apat na eh. And, yun. Nagkaroon ba ako ng chance or hope na mukhang makakabanda ulit ako, sabi ko. Kasi parang nakasundo ko sila nung practice eh. This is the band that I like. Yung the sound, the hype ni Brian. Anak ng Tokwa naman, di ba? Pagpukalo naman yun. Lupit yan, lupit. Kaya habang nagpa-practice sa loob-loob ko, ito yung gusto kong grupo eh. The one that I really want. Buhay na buhay ba? Buhay na buhay. Oo. Yung jive, yung rhythm, yung tunog, yung ingay. Ito yung hinahanap kong banda na makakasama. Pinagpilitan ko, pinagsiksikan ko talaga kay Brian. Yun. So, ginawagan niya ako. We practiced. Okay naman. Maganda yung result. And wala pang pangalan yung banda nun. So sabi niya, ikaw na bahala magpangalan ng banda. Tapos gusto mo aling banda lang eh. Aling band. Ang corny naman, pre. Buta parang 70s pa yun ah. Aling band. So yun. Ako na lang ang nag-isip ng name ng band. Pero naging idea yun sa akin na to name it actually sa name na related sa banda namin. So, ginawa ko instead of ako lang, ginawa ko yung mga pangalan, pinagsama-sama ko. So, doon ko nabuo yung Calibra. Tingnan, pagkwento mo nga yan. Yung C? C-A. Bali yung first two syllables ng mga first name namin. So, C-A stands for Carl. L-E stands for Lennon. Then B-R, Brian. A-L, Alig. Calibra. Wow. Akala ko, ano yun eh, Latin word eh. Actually, wala kang sa dictionary eh. Pero maganda pakinggan ha. Maganda pakinggan. Maganda pakinggan. Tsaka madaling tandaan eh. Yun na nga. Parang nung pinresent ko sa kanila yung mga list ng names, yun naman talaga na yung napupusuan ko. Nagbigay ako ng 10 categories or 10 names na nabuo ko. Na naisip ko. Panglima si Calibral. And then, yun. Tinanong nila, ano pong Calibral? Sabi niya, gano'n. Ano ibig sabihin yan? Nahihiya pa nga ako kasi nga baka makornihan sila. Baka na-intriga sila doon sa ginawa mo yung number 5 na yun. Intriga sila. Ano yung Calibral? Ano yan? Yung mga first two letters ng pangalan na pinagsama-sama ko. Tapos, kinuwento ko sa kanya. Pero yung idea talaga ng pagkakagawa ko, yung sinabi mo sa akin na Alings Band. So, instead yung pangalan ko lang, hindi mo ako mga pangalan eh. Total, tayo naman talaga yung members nung bubuhay natin. So, why not own the band na apat tayo? Yun. Finally, naintindihan ko na rin. At alam Bakit, ko na. Ba alam? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Yung story behind the name. Ayun, indeed. Habang nagbubuo kayo, sir, yung ba naisip nyo na gumawa ng composition o magko-cover mo na kayo? First is, wala talaga sa namin. Cover songs lang. We were preparing sa Fiesta kila Brian sa Tondo. So, yung tito daw niya, nagpapagig sa yung street party. Masaya yun na. Fiesta. Masaya talaga. Sarap yan. Walwalan to the max eh. Unlimited beer eh. Beer tsaka, hindi ako hard drinker eh. Daming hard sa lames. Pero beer lang talaga. Mabaha ng beer. Kahit yung mga kapitbahay, bibigyan ka eh. Masaya sa Tondo. Ganda ng masaya nga doon. Sige, sorry ba yung mga kino-cover nyo ng mga kanta? Mostly, rock and roll talaga. Hmm. Talaga rock and roll.
mga 70s and 90s ang mga napili namin. And 80s din, mga new wave. Tumitira din kami ng new wave. Of course, Rolling Stones ang ano ko dun eh. Bet na bet kong kino-cover na. Kayang-kaya ko yung Jagger eh. Black Jagger. Siguro, kaya mga songs na noon nung bata ako na naririnig ko, I didn't know na Rolling Stones pala yun. Kaya nung sinasabi nila yung title, hindi ako aware. Cover natin to. Hindi ako aware. Tapos, bigla ko na lang pag pinakinggan ko, ay, ito pala yun. Ito pala yun. Ganyan din ako minsan eh. Hindi mo alam yung title, di ba? Pero yung kanta alam mo. Hindi ko alam yung title, basta naririnig ko lang kasi hindi naman ako nung bata, hindi naman ako rock nung talaga. And naiinggit nga ako sa mga kapatid ko kasi nga sa aming 7, ako lang ang out. out of tune. Out of tune. Now, talagang legit. Pero pare, yung pag ba kayo nagpa-practice, mga ilang kanta yung pinapractice niyo sa isang upuan? Depende. Nung bago talaga kami, walang yung Brian to, tinadtad ako ng mga kanta na gusto niya i-perform. So, isang upuan before 10. Wow. And ang rehearsal time namin is within 2 hours. 10 yun. Napasadahan lahat. Hindi namin pwedeng tapusin ang rehearsal nang hindi nabuo lahat yun. Pero, syempre, before that, kanya-kanyang sipra. So, yun yung maganda. Para pag dating dun sa rehearsal, we won't waste any time. Konting na lang. Konting ayos na lang. Sequence na lang. Yung paano kukunin yung ganito. Yun. Kaya kawawa ako. Yung boses mo, hasang-hasa. Yun, doon. May time pa na nilagnat ako na kaka-practice because na-challenge ako and gusto kong patunayan kay Brian noon sa banda, sa members na I want this at hindi kayo mapapaya sa akin. Yun. Kaya pala, sir, pag pinapanood ko namin, talagang 100% o 101% ang binibigay mong ano talaga. Yes. Energy. Kasi gano'n ka naman talaga dapat performer ka eh. And you want yung mga audience mo na magustuhan ka. So, laging 100% kami malalaman ni Brian pag wala ako sa papagalitan ako, tatawagin ako, hindi galit. Tapos, time ako. Ayan. Even sa practice, ayaw ni Brian na ayaw nila, actually. Ilang 3 na lalamya-lamya ako. Ganun. Sinasabi ko naman sa kanila na kunin muna natin yung sequence. Pinipreserve ko yung energy ko. Kawawa ako. Pero mamaya, pag diba pag nagpe-perform ka ba sa stage, meron ka bang naiisip na idol mo na rockstar? Wala naman akong naiisip kasi pag ako ay nag-isip habang nagpe-perform, nabablack out ako. Ay, kumbaga natural talaga. Ikaw na ikaw yan. Nami-mental block ako. Minsan nga yung iniiwasan kong tumingin sa audience. Kasi pag, halimbawa, meron akong nakita na distract ako. Wala, mental block na ako. Di ko na alam yung sunod na lyrics. And madalas nangyayari. So, paano yan? Pag nakakalimutan yung lyrics mo, anong ginagawa mo lang? Well, since original composition, di naman nila alam yun. Pag-usapan natin yung original composition, dahil binanggit mo yan. Sino ba ang gumagawa ng mga kanta nyo? Bali, ang gumagawa ng kanta is lahat naman kami. We need each and everyone's cooperation. Hindi lang si Brian na nagsusulat. Hindi lang ako. Kung meron naman din silang isusulat, okay lang din naman. We have to, syempre, contribute lahat. We are band. But, so, isang body lang tayo.
isang tao. Mm-hmm. And pag depende kung paano sisimulan yung isang composition. Mm-hmm. Pero pag nabuo na yung kanta, yung composition nyo, automatic ikaw na yung kakanta o si Brian? No. Pag-uusapan muna namin kung mas okay ba kung ako kakanta, paano yung approach nung gagawing music. Mm-hmm. So kung hindi bagay sa sa boses ko, si Brian ang titira. And then magpapalit kami, ako yung magiging second voice or backup. Or sometimes maghahati kami dun sa portion ng song. Kaya kung napansin mo, may napanood ako Hindi niya na ako. Yun, pagdating sa linya na to, iibahin na yung pagtira or pagkuha. Doon ako papasok. Tapos magpapalit na kami. Si Brian na magiging backup ko for second voice. Pag yung part na yun na yung maganda. At least may usapan talaga. Walang sapawan, Wala. Tsaka wala naman dapat kasi you're a group. Isa lang kayo. You're just one body. Tama. Agree ako dyan. Pero doon sa, nakailang album na ba kayo, sir? Underground? Underground, Underground is 6 na yata. Wow. 6. Isang EP. So, bali 7. Dami-dami na, no? Kung 2%. Bali 7. And yung last release namin, which was a double album, matagal na talagang pangarap ni Brian ang magkaroon ng double album. So, 23 songs yata yun. Wow. 23 songs consisting of 2 years in the making. At least nabuo, no? Oo. Usapan namin talaga noon is every year mag-release either ng album or EP. One time pa nga EP lang tayo. Hanggang sa naging album. So 6. If I remember it, 6. Wow. Pero yung Banjo ba, sir, may manager kayo o kayo wala nag-manage sa sarili niya? Ayaw na namin ng manager. Nadala na kami. There are things na restricted kami. There are minsan may manager na namin personal sa ibang prod. So, pinagtatamod kami. Ayaw kami papuntahin doon. Which is hindi naman pwede dahil nagpa-perform na kami dun sa prod na yun and they're friends din na sila. So, we manage our own. Okay. Kasi parang mga artista din yan eh. Pag may na-manager ka, exclusive ka lang talaga sa manager mo. Kung ano yung advice ng manager mo, doon ka lang talaga din. So, ngayon, kayo na mismo nag-manage. Mag-free as a bird. Kung magma-manager ka, kami rin naman yung financially na mag-support sa amin. Why you need a manager po? Okay. So, gano'n na nga nangyayari. Yung kailangan namin is a promoter or someone na representative namin. Doon pumasok si Chi Oron. Yun. Ayos naman. Ayos naman. Perfect. 100%. And Chi, alam ko may trabaho ka na ngayon but during pandemic lang yan. Pero sigurado makaiwan mo may trabaho mo pag pagbalik sa normal na ulit. Oo. Ayan, sir. So, kung meron kang maalala doon sa album nyo, ano yung pinakagusto mong kanta? Pinakagusto ko? Well, marami. Pero pinaka-paborito ko talaga kanta is yung sinulat namin ni Brian na Diyos. Pwede yung sample dyan? Okay, kung okay lang sa'yo. Kung okay lang, ha? Oo naman. Madali kayo balin lang sa magulong ikot ng mundo, mga umaaligid na diablo, naging tunay na kaibigan ko, ipinangakong kaligayahan, kapalit ay kaluluwa,
hindi ko pang hinayangan ni kaya king itatapwa. Yun! It's Maganda, like, maganda. ang kwento ni Brian dyan is like yung parang metaphor na Diyos. Pero ang dating sa akin is parang kulto. Something like no, parang ang kwento is nawalan siya ng faith. Mm-hmm. And then, ano yun, the normal thing na isipin ng isang individual. Ako'y tao at wala siyang faith. So, nagkamali siya in the end. Naparusahan. Pero hindi naman kayo yan, ano? No. Maka-Diyos kami. Kaya nga, nung part ko doon sa song na yun, it's a prayer, actually. Okay. It was me praying kasi takot ako sa Diyos eh. Mm-hmm. So, yung prayer na yun, totoo yun. Mm-hmm. It was my prayer. So, I'm only human. That is what we say. Mm-hmm. Only human. Yun naman lagi natin sinasabi pag nagkakasala tayo. Tao lang eh. Tao lang. Mm-hmm. I'm only human. What we always say. Weak hearts to temptation and bound to sin any day. I'm so afraid. Will my soul be saved when my time has come? So I pray for forgiveness and I praise thy name. Wow. Talagang punong-puno ng wisdom yung mo. Isang buwan ko inisip yung lyrics na yun. Ang mahirap isipin yun. Iba kasi pag talagang pag experience mo yung ginagawa mo, talagang masarap, di ba? Oo. Tsaka hindi ako contento sa mga drops ko. Parang baduy eh. Ganun. Gusto ko siyang paiksiin. Simple na madaling maintindihan. And may tagos. Tsaka magmamark talaga sa pagdarinig. Mapapaisip. Tapos magmamark. Ganon. So, 1 month bago ko na tapos yung lyrics na yun at galit na si Brian. 3. Ayun, Brother Allen. Meron nakasilip dyan sa likod mo eh. Sir, ano ba yan? Painting mo ba yan o binili mo? Paano ba yan? Yan, ano ba yan? Bangka ba yan? Well, oo, actually, isa yan sa mga hobbies. Wow. During pandemic. Mm-hmm. Painting ko siya. Hindi naman ako expert, no? Pasensya na siya. So, pero nung bata pa ako, mahilig talaga ako drawing, painting. Parang, tinractice ko lang ulit kung kaya ko pa. And, may ginawa ako na, unfortunately, hindi ko na save. Kasi sa wall nung isa naming bahay, nag-ayos, napinturahan. It was cherry blossom tree. Okay. Ginawa ko. Yung ba, sir, sa tingin ko kasi parang galyon yan eh. Ano ba? Galyon. Galyon nga? Ano bang kwento niyan sa'yo? Ba't mo nabuo yan? Well, mahilig ako sa mga vintage na mga things, no? Mm-hmm. So, nagbabrowse ako sa ng galleon. Parang gusto kong bumili yung mga binubuo na mga may nakita akong sa pag-search ko, may nakita akong painting ng galleon. Hindi pa pala ng galleon pag painting. May kasi ko fan ako ng Pirates of the Caribbean. Okay. Walang sawa akong pinanood yun eh. Talagang sinusubaybayan ko yung sequence. So, eto. Ang unique lang naman dito kasi, yung material na ginamit ko. Yun. Ano material sa ginamit mo dyan? Bali, since mahilig ako mag-yossi, yung pupos nito, ang ginawa ko, tinta. Talaga? So, itong mga
parang black and gray na to, if you can see. Oo, kita malinaw. Ash yan ng Wow. Yossi. May halong tubig. And yung brown things na yan, minimix ko siya with coffee. Galing ah. Yung ba ay idea mo lang yun o pag-aralan mo pag mix nun? Well, ang idea ko is yung mixing ng coffee with cigarette ash. Mm-hmm. Pero yung coffee painting, nakita ko na yan. Nakakita ko lang. Kung di ako nagkakamali, parang yung anak pa yata ni Brian yata. Oo. Nag-ano yata sa tissue or something or papel. Pero alam ko si Bea, anak ni Brian, nag-painting using coffee. Somewhere in YouTube din yata. Mm-hmm. So pero yung concept na okay. Mm-hmm. Ngayon lang ko nakakita niyan. Sabi mo? Akin na. Unless meron din na din sa akin. Sa sigarilyo? Ibang klase din sa yung pag-iisip mo ah. Malikot din ang isip mo ah. Tinry ko lang pwede kaya, parang ganun. Kasi may nakita naman akong dati rin sa YouTube, may din ako kasi sa art, so may nakita ako na gumagamit sila ng natural materials like bato, inaano nila yung red stones para magkulay, fruits, and charcoal. Normal naman yung charcoal, di ba? Pag sa painting, charcoal din. So, tinry ko, pwede kayang tapos ng sigarilyo kasi charcoal din naman yung... Ayun, sir, pwede mo kami magpagawa niyan sa'yo? Gumawa ka pa ng marami. Hindi naman talaga ako, actually, hindi ko pa nga tapos ko, matagal na to eh. Parang, wala ako ng motivation. So, pero may concept na siya. Parang troubled water na naglalayag yung gallium. Mm-hmm. And I kind of think of it nagre-represent ko ng isang tao, isang person. Okay. Titingnan ko pa kung matatapos ko. Pero may dalawa na akong natapos na. Gawa ka pa ng madami at arborin namin yan sa'yo. Ay, nako. Ewan ko lang. Gawa ka pa ng madami. Meron akong dalawa. Meron pa ba? Tapos, naka-frame na. Oh, wow. Ito hindi naman to typically na maganda. Kahit naman grade 1, kaya to. Malinaw ba? Malinaw. Gawa saan yan, sir? Same thing. Coffee and cigarette ash. Wow, talaga? Pero pinaint ko siya sa retasong plywood. Okay. Retasong plywood. Yung galleon nga pala, mostly ginagawa ko is mga recycled things. Kalendaryo yung canvas ko. Mm-hmm. Ayos din ah. Kalendaryo na isang sexing, ewan ko kung pag pinaliktad ko yan, may sexy na babae sa likod. Pag yan tinanong sir, display mo yan. Kumbaga gallery. Bahay kubo to eh. Distinguished ko na bahay kubo. Oo, kita ko siya. Alright. Hindi naman itong simple lang. Wala namang rocket science na ginamit dito. Sabi ko nga, kahit grade 1 o grade 2 na bata kaya. Isa lang unique dito. Hindi ako marunong mag-paint ng muka or mag-drawing ng muka. Pero may lumabas ditong muka. Kailan? Dalawa. Hahanapin ko. Saan banda? Saan banda? Dito sa side na to. The reflection eh. Mukha ko nakikita ko eh. Teka. May reflection kasi. Di ba? Plus. Anyway, may face na lumabas dito. Maganda. Yun na ano mo dyan. Yun ang unique dito. And hindi ako marunong ng mukha. So, nagtaka ako, bakit nagkaroon ng mukha? Parang ka rin pala, yung idol ko, si Bobby Woods. Sabi, artist din. Daw eh. Nagpe-paint na din daw siya. Pwede ka makapag-collab doon.
Malay natin, di ba? Alam Hopefully. ko, meron silang ano dyan organization na mga ganyan. Pag na may time siguro na mag-meet kami or kakilala man lang. Ayan, Why sir. not? Yung ba yung mga tattoo mo? May mga kwento rin ba yan? Ito. May kwento, in a way na kwento lang, pero meaning wala naman talaga. Kwento lang. Oo. Yung sa braso, ano kwento niyan? Ito cover up to eh. Meron akong unang tattoo dito sa bandang balikat na masagbuang tignan. Pinagtatawanan. Oo. Ganun, pinagtatawanan nyo. Sige, patato nga ulit ako. Cover up lang naman. Biglang lumaki ang dito. Sabi ko, patay ako sa nanay ko nito at tatay ko pag nakita to. Paano ko papaliwanag to? Father ko galit na galit pa naman sa Ibig sabihin, yan ang pinakauna mong tattoo? Bali, pangalawa na actually kasi cover up. So, Okay. pangalawa. And then, may kulay isa. Ito. So, bala ko sana is dito black and gray. Dito yung mga colorful. Until mapuno siya. Full arms. So, ito naman, pinanglaban to noong 2017 Dudutan. Dudutan. 2017 or 2018 yata yun. Dudutan. Ano ba? Parang ibon? Ibon ba yan? Oo. Agila? Ano to? Ibong Adarna. Ibong Adarna, oo nga, oo. May reflection lang, hindi ko maano. Yan, kitang-kita ko. Pamangkin pa ni, kilala mo si Lovell? Oo, narinig ko. Sa yung bandang Tubero. Pamangkin niya pala yung artist. Oo, and binisita niya ako dun sa booth. Kasi tutugtog sila nung time na yun. Tututan 2018 niya yata. Tutugtog yung Tubero. And nabanggit ng artist na kung kilala ko nga daw sabi ko, friend ko yun. Sabi ko, tito daw niya sa asawa. And tutugtog niya. Ganun ba? Sabi ko, papuntahin mo sa booth. Sabi ko nga. Pumunta naman siya. At nagkausap kami. And yun, nakita nung tattoo artist na talagang close kami. Doon na kayo nagdut-dutan. Kaya lang, DJ Kendre. And tapos, next noon, nag-model na ako sa isang kumpare ko na tattoo artist din. Si Jojo Sayas. Under ang inaano niya, oy, busy ako. Busy ako, huwag kayong siguro, kasi kanina nag-live ako ng konti sa Facebook. Parang behind the scenes. Nagtatawagan na sila. Kala tapos na. Anyway. May friend ako, tattoo artist. So, nag-model na ako sa kanya. Kinuha niya akong model. And ito, yung po na niyang ginawa. Sino yan? Yan, maliwanag. Sino yan? Si Ivan Selmo. Wow. Pantera. Okay. Pantera pala yan. Angas Back to back siya ni Metallica ba yan? Metallica, Hetfield. Oo. Lupit. Malinaw. Dark Arts, yung pangalan ng shop niya. And yun, ginawa niya na akong parang magazine. Rock and roll. Parang cross-stitch. Yung ano nito. Not sure if you can see it. Parang cross-stitch yan. Ganda. And yung last niya is yung dito sa binti ko. Medyo malaki. And hopefully next is back piece, pero masyado ng brutal pag back piece. Yung ba, sir, ito, huling tanong sa mga tattoo mo. Ano ba yung pinakamasakit dyan? Pinakamasakit is actually yung parehas na to dito sa part na to. Pero ito kasi yung pinakamasakit, ginawa kasi to on the spot. And kailangan matapos on the spot.
Pero ang ganda ng pagkagawa, oh. Ganda. Ang ganda na yan. And natapos kami ng 9 in the evening, nag-start ng 11 in the morning. Wow. Tapos 9 na ng gabi. Tapos hindi ko na natapos yung event kasi sumama na yung pakiramdam ko. And then, buti na lang may supply ako ng amoxicillin kasi bawal bumili sa drugstore ng walang prescription. Okay, oo nga. At nag-take ako ng 2 BioFlu. Kasi pakiramdam ko, tinatrangkaso na ako. And then, kinabukasan, magang-maga. Magang-maga, oh. Wow. Tapos, nung umuwi ako, nag-juice siya, nakala mo, pinagpawisan. Kasi kailangan balutan. Yung balot niya is, makikita mo, nag-juice na talaga. At sobrang sakit. Eto. Yan talaga. Yun. Kasi tapos ng within the day. Ito kasi, 1 month every Saturday. 4 sessions. Putol-putol siya. Oo. Ayun, sir. Ang maiba naman tayo. Kung ba pag nagpe-perform, may naroon ka bang napapansin sa mga fans ng rock and roll ngayon? Nagbago ba o ganun pa rin? Wala naman na bago. Ganun pa rin. Well, nabago lang siguro. Well, napansin ko nga, nabago. Pati babae ngayon, may kasama na sa headbangan at saka sa Islaman. Mga new generations. Before, wala lalaki lang eh. Puro lalaki, no? Nag-Islam dancing yan. Pati mga babae, nakikijoin na. May parang, ano pa nga sila eh. One time in Batangas, na parang may sequence sila na sabay-sabay, ang ganda tignan. Mga babae. Babae ito ah. So, first time kong nakapunta ng gig na babae is also participating sa ganung klaseng activity. Yun lang siguro napansin kong bago. Yung ba, sir, pag nag-concert kayo, paano mo pinaghandaan o paano mo inahanda ang sarili mo pag mayroon kayong gig sa gabi? Well, siyempre, number 1 na dun is practice, ensayo. Before the day ng gig. Pagdating ng gig, of course, kailangan mo maayos kang tignan, siyempre. Dress up. And then, uminom ka ng maraming beer bago ka sumampa. Yun. Pero yung kasi napansin ko, iba-iba yung mga suot mong damit. Minsan nakasando ka nga. Mahilig ka ba sa sando? Kasi minsan corporate attire ka. Ano ba yung pinag-usapan ba ng banda yan o depende sa music? Yes. Pinag-uusapan namin depende sa event or occasion mangyayari. Pero usually pag even if naka-formal ako, laging ending is nakasando. Okay. Parang pawis na akong init eh. Parang iba ang dating sa'yo pag nakasando ka. Press na press, parang ganun. Oo, and mas sarap kumilos. And one time nga, nagtanggal ako ng sando talaga, nakaubad. Hindi ko na inulit yun. Bakit naman? Lumabas yung grills ko eh. Oo nga pala, may tanong ko lang, may mga muscle ka dyan, limit dyan, ano bang, yung bang sekreto mo dyan? Nag-gym ka ba? Or what? O trabaho lang? Wala sa muscle dito. Hindi. Before, nung college days, nag-try akong mag-gym kasi nga, yung body ko, napaka-slim. Gusto kong mag-buff. Magkaroon ng laman. Hindi yata talaga pwede. Ganito na yata talaga ako. Pero nakabuo ka naman ng biceps, triceps dyan, yun. Ayun nga lang. And tawag na nila sa akin is Bruce Lee. Bruce Lee, Talaga yung ko noon, program,
imbis na lumaki ko, nag-firm yung muscles ko. Medyo nag-buff naman, nagkalaman. Mhm. Pero nagkaroon talaga siya ng firm muscles lang. And yun. Ayos, Ang ganda daw. tama lang yan. Magsando ka. Kitang-kitang muscle mo dyan. Yung likod ko daw maganda tignan, sabi nila. May lion back daw ako. Hindi ko naman makita kasi nasa likod ko. And yun lang, proud ako yung sabi nilang lion back and yung sa abs. Ayan. Ayun. Huwag na natin Sige. Napapansin ko lang, Idol Alain, yung mga halos lahat ng frontman, ay ang iba, hindi nagigitara. Talagang nasa mic lang talaga. Ikaw ba marunong din mag-gitara? Marunong din naman. Marunong ako mag-gitara. Pero mas prefer namin as a band nga. Wag na lang. Kasi mas nakakapag-perform ako ng maayos. And lively. Kasi pag naka-guitars ka, andun ka lang. Right? Andun ka lang. May mic stand ka. And then nag-guitars ka. Which is, marami na rin namang bandang gano'n. So, although marami ding bandang may vocals na walang instrument. But to make it differently, yun nga, I dance a lot. Yun nga napansin ko yung sinabi mo kanina na gusto mo maging unique. So, yun ang dahilan na energy, parang Gary V yan eh. Pag panood ko nga yung video nyo, talagang bigyan na bigay ka eh. Todo bigay talaga eh. Para mabigyan ng excitement yung audience and hindi boring na tayo lang ako ng panonoodin ka. Something. So, if meron kaming groovy tune sa music, sasayawan ko rin naman sila. Kaya ng napanood ko yung Elvis Presley na cover nyo. Ibang klase nata nyo dun. Oo. About that, yun eh. Sinanibal ako doon. Ano bang kwento nun? Si Brian ang may idea talaga. Mag-cover ng old song, classic. Ang napili niya is yun nga, Jailhouse. Nag-usap-usap kami kung paano natin gagawing iba and maingay in line ng genre na. So, trabaho ni Carl, ginawa niya, which is yung paingayin niya using his guitars. And yun, yung sequence, nag-usap silang tatlo, of course, kasi yung musicality. Ako ngayon namang problema, paano yung gagawin ko? Paano naman ang role mo sa kantang yun? Oo, sabi ko, ano kayang role na gagawin ko? During that time, we were actually planning to cover a Pantera song. Bigat yun Oo. Na hindi na natuloy kasi nga nagkaroon kami ng project na mag-cover nga ng 7 classic song. So, why not introduce pagsamahin ko na lang. So, Phil Anselmo style. So, kaya naging ganun siya. Ganda rin eh. Pero hindi video na yun? Hindi mo yung lumabas. Si Alin pa rin yung lumabas. Alin pa rin. Ayun sir, pangilang nyo na yun? Pangilang music video nyo yun? Kung matandaan mo? Hindi ko matandaan. Pero yun yung... hindi pala yun yung last. Yung last pala yung Selosa. Hindi ko na matandaan eh. Hindi mo matandaan? Ang ilan yan eh. Basta gawa lang kami ng gawa. More activities para malaman ng music scene na hindi kami natutulog. Yung ba sir baka pwede mo i-shout out ang director nyo sa music video kung kilala mo pa. Sa Banana Rising namin ginawa yun. Okay. Kilala ko yan eh. So, mga bagong banda tayo doon. Sulit ang
ang studio na yun. At sa mura pa. Si Paring Inigo yun, di ba? Paring Leaves. Siya ang director, editor, lahat-lahat na go with the music video. Paring Leaves. Thank you. Susunod natin yan. Susunod natin. Ako talaga. Boy. Ken ko din yun. Pero saring malupit na drummer yun. Malupit din. So, parang Alain, naku, mahaba-haba ng usapan natin. Ito, mga ilang katanungan na lang ito. Paano ba kontakin yung banda mo kung sakaling maghanap sila sa party, sa birthday nila? Paano ba makontak yung banda nyo? Birthday, no? Debut, no? Rock and roll, no? Mm-hmm. Well, meron kaming Facebook page, Calibrals. Doon na lang. Meron din kaming Instagram. Minamanage to ni Chi Oronios. Just message us or message me, my Facebook or Brian. Yun. That's the easiest way para makontak kami. Through Facebook na lang, Messenger. Ayun, no? Abangan natin yan sila. So, sir, ano naman ma-advise mo ngayon sa mga bagong sibol na banda, mga kabataan na gusto rin mag-rock and roll? Oh, yes. Sa mga bagong sibol, keep it up lang, practice, and mas madali na nga ngayon kesa noon. Andyan na yung social media, maraming platform na mapipili para mahasa sila ng gusto. Mm-hmm. You can do that. Wag mayabang siguro. Wag ganun. Hindi magandang attitude yun. Practice lang. Kunin mo yung gusto mo, wag yung gusto ng iba. And also, kung meron kang genre na gustong i-follow or may idol ka na follow, make sure na hindi mo sila kokopyahin as it is. Gumawa ka rin ng sarili mong style. So, para ma-distinct ka. Hindi yung idol mo, ganyan genre, ganyan din gagawin. Anong pinakaiba? Tama. So, para maiba naman, no? Yes, sir. Bago natin makalimutan, saan namin maririnig yung mga kanta nyo? YouTube, mostly, and Spotify. Kung meron namang kung Apple user kayo, sa Apple Music, meron din siya. Since we were signed up with Black Sheep Records Manila under Viva, nataon sa pandemic kasi, naka-release pa lang kami ng 3 songs. Again, available po yan sa Spotify. Pero yung mga previous namin nung hindi pa kami, yun nga, YouTube and Spotify meron. Yun, sir. Maraming salamat sa iyo. Baka meron ka pang gustong i-shout out para makalimutan mo sila. Shout out ko syempre ang mami ko, Mami Sel. Hello, Mami. Yes, and syempre kung ikaw ang nagpasakit sa mundo, kaya eto ngayon si Aling, your son. And of course, my sisters, 4 na lang yung mga kapatid ko out of 7. We lost 2 last year. This January lang nawala yung isang kapatid. So, mga babae na tira, Yvette, Shane, at Cindy, Syra yung bunso, hi sa inyo. Ang pamangkin ko, Tayoko, Jigs, Wawi, and Maui. At syempre, special mention yung anak ko si Russell XD, and ang 3 brothers ko sa banda. Brian, drummer, Brian Baltasar. Lead guitar si Carl Miranda, and sa bass is Lennon Reputania. I love you guys. Nainan nyo kung nasan man kayo. Of course, yan, 3 brothers ko. Nawalan man ako ng tunay na kapatid na 2. Pumalit naman 3. Yun.
Yun, sir. At pwede mo imbitahan yung ating mga Global Nurse TV dyan. Mga kaibigan Yes, natin. sa lahat ng nurse, of course, bilang nurse, mga rakista sa buong mundo, kamusta kayo sa mga nurses? Taas kamay ako sa inyo because you're the frontliners facing COVID-19 at mas dumami pa sila ngayon. Take care, ingat-ingat din. And sa Global Nurse TV, your YouTube channel, ayan na naman sila. mamaya. And, I invite you to watch this segment. Hopefully, ma-release na the sooner the better. Mm-hmm. Para ma-share natin. Okay. Tumaas na yung mga viewers nito. And thank you for the opportunity. This is a great opportunity sa mga banda. Since pandemic, walang exposure gaano. So, more on live streams na. Thank you. Thank you, sir. Salamat. At abangan naman ulit ang Kalibral kung saan mang may gig kayo, sir. At ingat lagi dyan. At sir, saludo kami sa'yo. God bless. Pag-uwi mo rito, one-on-one. Alright. Chat. Sobrang aga pa kasi. Hindi makapag-ano eh. Yeah, thank you. Salamat din.